Ayan guys, magandang araw ulit sa inyong lahat. Welcome back sa channel natin. Punta tayo ngayon ng Pagsanghan, Laguna. Magsiset up tayo ng water pump. Yun. Yung water pump doon natin ipopwesto sa second floor. Kasi yung bahay nila ay second floor. Kumbaga, isang bahay lang, doon sa ground floor iba yung nakatira. Second floor naman tayo set up. Tapos, yung tubig, yun yung challenge natin. Kailangan natin mapakyat doon sa second floor. Tapos tsaka natin gagamitan ng water pump. Papasok naman sa loob ng bahay. Yun. Ito na tayo sa site. Ito yung storage tank, 480 liters. Then, ito naman yung kanilang nabiling water pump. Yan. Inco brand na 1 HP rin. Yun, or, yun o. 1 HP siya. Then yung bladder tank niya is 24 liters lang yan. Kumbaga magkasama na siya nilang binili, nakabuilt-in na to. Kaya yan na, meron siya accessories like nitong pressure gauge, pressure switch, tsaka yung mga hose. Ayan, nakakabit na sa kanya. Ito, i-split natin po pwesto. Tapos pupush ng tubig dito nga kay storage tank. Then, ito na yung supply ng tubig eh. Yun, nakapag-akyat na. Yan. Pero, yun yung main meter nila. Yung galing. Yun. Ginagawa ko lang, yun no, pinapabaon ko lang yung PPR dun sa corner. Kasi, si PPR po is hindi siya pwede talagang direct sunlight yung mga ganyang white na PPR. Meron talagang PPR na pang outdoor. Eh, hindi pang outdoor yung nabili nilang PPR. Kaya, baka wala pang 1 year. Ano yan, mahuna na or gumato na or magpulbos na kasi hindi siya pang outdoor guys. Pagka direct sunlight yan tapos mga ilang araw lang yan. Ay, sorry, ilang months naman. Yan, tatagal naman ng months. Kaso syempre, yalta na nga ng PPR tapos hindi din naman tatagal ng taon. Eh, sayang naman. Pero pag nakalubog yan or hindi siya exposed sa araw, yun, tatagal yung PPR. Ito naman yung mga need natin na fittings yan. Gate valve, check valve, male adapter, float switch, tapos kailangan din natin guys ng breaker. Ayan. Bolton na yung pinakuha kong breaker. 20 amps ito. Kasi 1 HP lang naman siya. Tapos mga elbow. Ayan. PPR elbow, PPL male adapter. Tapos Teflon. Then, nandito yung yung NEMA 3R na bolt-on. Ayan, ito. NEMA 3R na bolt-on din. Ito is, ako yung nag-quote ng materials, pero sila yung bumili. Then, nag-send lang sila ng picture nitong site kung saan nilalagay yung water pump, tapos kung nasan yung water meter. Kaya, doon ba lang, i-quote ko na yung materials. Tapos, yan, pabili din ako ng THHN wire, number 12 ito. Ito yung magiging, natin, din niya from breaker to kakabit natin na bolt-on na breaker din. Yung main breaker nila din tayo ko-connect guys. Ito pala sa isang napakahalaga na binuo ko. Ayan, binubuo ko. Itong magiging bypass natin. Ito kasi, yung bypass na yan, napaka-importante niyan. Lalo na, halimbawa, walang kuryente or hindi nagana yung water pump natin, nagka-problema. May tubig pa rin kayo galing kay service provider na dadaan or manggagaling dito kay bypass. Yun. Paano ko nasabi? Kasi ito. Yun. Ikakabit natin to dito. Ito kasi yung source ng tubig. Ito yung galing sa service provider. Then ito na yung papasok sa bahay. Ngayon, ito naman, kaya naglagay tayo ng T. Ito, papunta tong storage tank. Then itong T na to, ito naman yung galing kay water pump. Ayan, papasok siya sa bahay. Ngayon, bawa, sira yung water pump. Ayan, continuous yung flow ng tubig from here sa service provider, papasok dun sa loob ng bahay. Ngayon, importante dyan sa mga ganyang bypass, nalagyan yung ganito yung check valve. Bakit? Kasi nga, itong check valve nito, ito yung magpiprevent na yung galing kay kay water pump is hindi na siya mag-backlog papunta kay service provider. Yun. Same time pag magagawa kayo ito, natin yung araw. Napaka-importante yan. Alam nyo, or mas maganda pag kinabit nyo, visible yung araw like nito. Ganyan kasi magiging itsura ng kabit niya. Ayan. Visible yung araw. Alam nyo yung direction ng tubig. Ayan. Wala kayong doubt na
tama ba or baliktad ba yung kabit ko. Yun. Kaya, mas maganda, visible yung araw ng check valve or kahit ng swing valve na ikakabit niya. Then may union patente before ng check valve para if ever magka-problema to, marirepair nyo yung ano, makakalas nyo yung piping, tatanggal nyo yung check valve, hindi nagkakat ng pipe, marirepair nyo siya or marireplace nyo siya. Yan, kung mapapansin nyo, naka-on na yung circuit breaker natin. Pero, hindi naandar yung ating water pump. Kasi, naglagay tayo ng float switch. Yun yung purpose ng float switch. So, kapag kaganyan yung storage tank, walang laman or empty na or kokonti na, mababa na yung level ng tubig, hindi niya paandarin yung water pump. Yun yung silbi ng float switch natin para hindi masunog yung ating water pump. Kasi kapag ka umandar yung ating water pump na walang laman tong storage tank, malaki yung posibilidad na masunog siya. Kasi nga walang tubig na nahihigop. Yun yung purpose nitong float switch. Pag nagkabit kayo ng bladder tank, huwag nyo basta after install, huwag nyo basta gagamitin. Kailangan check nyo rin yung pre-charge nya. Tapos pag mag-check kayo ng pre-charge, kailangan nakasiro yan. Yan. Nakasiro yung ating views. Tapos set nyo to sa PSI, dapat may mariread kayo. Ngayon pag wala, babombahan natin to. Ngayon kung meron naman na pre-charge, yun, check natin kung tama. Yun, 47, masyadong mataas sa laki nitong bladder tank na to. Kailangan mababa, masyado siyang mataas or malakas yung PSI o yung pre-charge nya, kaya babawasan natin. Ito, sinet ko yung pressure niya sa 18 PSI. Yun, 18.2 ba? Bakit? Kasi yung cut-in to is 20 PSI. Yung pong mga bladder pala hindi pare-parehas ng ng pre-charge. Merong mas mataas. Ito kasi yung cut-in ito is 20 PSI, kaya minus 2 PSI, 18 PSI. Yun yung ginawa kong pre-charge nito. Ayan. Yun nga, yung pre-charge siya, yun yung magsisilbing proteksyon ng ating bladder para mas tumagal siya or hindi basta-basta masira. Ito ngayon yung setup natin yan. From service provider, tapos yan, bypass na lang tayo dito para papunta kay, Branab, papunta to kay household or sa loob ng bahay. Meron pa rin tubig. Yan, ito, papunta kay storage tank. Yun, pit bag tayo dito para if ever magka-problema yung storage tank natin, like masira yung yung float valve, yun, may off natin dito. Yun, titas na lang namin ito, tapos diretso siya dito from storage tank, baba siya dito. Yun, ito gate valve. If ever may re-repairin kay motor, i-close natin yung supply ng tubig galing kay storage tank. Yun yan patente. If ever kakalas tayo ng pipe, hindi natin kailangan magputol, dito na lang. Tapos yan, diretso dito, check valve. Yun yung patente ulit. If ever masira itong yung check valve, papalitan natin, hindi puputol ng pipe. Bukasan lang natin itong yun yung patente. Tapos diretso sa water pump, bladder tank, tapos papasok na ito sa bahay. Yun yung patente ulit. If ever magka-problema si motor or kakalasin natin, bubuksan lang natin kayo yun yung patente, hindi tayo magsisira or puputol ng pipe. Guys, sana nagkaroon kayo ng idea dito sa setup natin ngayon na water pump, tsaka kung ano yung mga kailangan gawin. Ayan, maraming salamat po muli sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta. Stay safe guys, and God bless po.